Welcome po sa panibagong episode ng Men of Light para sa 4th Sunday in Ordinary Time na pinamagatang Masaya, Mabiyaya. Alam niyo ho, sa marketing, meron tayong tinatawag na framework o principle na elements of value na nagpapaliwanag kung bakit ba natin pinipili yung isang produkto o yung isang serbisyo. No? Yun dito daw po sa pinaka-basic level na hinahanap ng mga tao, ng mga consumers, ng mga customers, ay ang convenience and comfort. Yung madali at walang hassle. Kunwari, yung mga coffee shop natin ngayon, yung bang mabilis ang serbisyo, agad-agad, meron kang mainit na kape, nag-order ka, maiinom mo na siya agad-agad at mai-enjoy mo. And then yung lalalim daw po dito ay yung tinatawag nating hindi na lang ginhawa yung iyong hinahanap, kundi happiness or belonging and meaning. Hindi na lamang kape yung binibigay sa'yo, kundi meron ng mga iba't ibang mga perks. Kung baga, kung lagi kang bumibili ng kape doon sa lugar na yon, mabibigyan ka ng para bang freebies na kapag ka naipon mo tong mga to, makakakuha ka ng libreng kape. Yung bang pakiramdam mo, you belong. Pero ayon po sa principle na ito, ang pinakamalalim na dahilan kung bakit natin binibili at sinusuportahan ng isang produkto o serbisyo ay ang dahil daw po sa tinatawag nating transcendence. Yung bang lumalampas ka sa sarili mo. You believe in a certain product, binibili mo, ginagamit mo yung isang serbisyo dahil alam mong meron itong naidudulot sa iyo na lumalampas sa iyong pagkatao. Yan na po pumapasok yung mga CSR ng iba't ibang mga kumpanya, kaya sinusuportahan mo yan because you believe in their causes. At alam niyo po, to simply put, ito pong sinasabi natin na ito, every human choice is a search for happiness. Whether we realize it or not, our careers, our decisions, and our relationships are guided by what we believe will make us truly happy. At dito po nangungusap ang ating ebanghelyo this 4th Sunday in Ordinary Time. Narinig po natin ang Beatitudes. Ito po yung isa sa mga timeless at napakagandang paalala at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salitang ginamit po ni Jesus sa ebanghelyo para sa bless ay ang Greek word na makarios. Hindi ibig sabihin na maswerte ka, mayaman ka o basta-basta maginhawa lang. Makarios speaks of a deep and steady happiness, an inner fullness that does not depend on the circumstances. It remains even in weakness, loss, or struggle because its source is God. Kaya nga, noong ipinahayag ng ating Panginoon ang mga Beatitudes, He is not reversing common sense. He is revealing the deepest value of life, happiness rooted not in situations, but in relationship with God. And in this line, para po sa ating ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, we reflect today on the 3 levels of happiness. Sa ating pong unang segment, pagninilayan natin ang pinakamababa na uri, which is saya. Sa ating naman pong ikalawang segment, nandyan naman po ang tuwa, a deeper kind of level na hindi na lamang nanggagaling sa labas, kundi nasa loob. At sa ating pong last segment ay ang pinakamalalim na uri ng saya kapag ka ang iyong saya hindi nananatili sa iyo, kundi nagiging itong biyaya. At para po pagnilayan natin ang ating ebanghelyo, let us first listen to the Gospel for the 4th Sunday in Ordinary Time mula po sa ebanghelyo ayon kay San Mateo chapter 5 verses 1 to 12 to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba
na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa ating Fourth Sunday in Ordinary Time episode na pinamagatang Masaya, Mabiyaya. At kasama niyo po dito sa episode na ito ang inyong mga makakakwentuhan, Father Justin Gatos po ng Social Action Center of Pampanga. Kumusta po kayo? Bong Roque po ulit, kasama niyo dito sa Fourth Sunday in Ordinary Time episode ng Men of Light. Samahan niyo po kami kasi sigurado kong masisiyahan kayo at mabibiyayaan. Si Father Edwin Belay po mula sa Diocese ng Cabanatuan, ang pagbabalik. Ayan. Yay! Welcome back, Father Edwin. Ayan, syempre, mas lalong masaya dahil kayo po ay nagbabalik. Thank you. Maraming salamat po. Siguro punta na tayo dun sa ating unang punto, no? Para bang nung pong pinagninilayan ko itong episode natin, itong ating gospel, una kong tinanong sa sarili ko, ano ba yung nagbibigay saya sa akin? Para bang at face value, Attorney Bong and Father Edwin, parang sabi ko, bilang isang millennial na pare, para bang masaya ako kapag naglalaro ako ng mga console games, no? Pero after that, para bang darating yung panahon na magsasawa ka rin, lilipas din, lalo na pag natapos mo na yung game, no? Ito yung sinasabi sa ating unang punto. Most of what excites us first is something we can see, hold, or achieve. Ito po yung first level ng happiness na nais kong pagnilayan natin, yung tinatawag na saya. It comes from things and situations, success, comfort, or even good products or experiences. Yan, diyan ko nakikita ang relasyon yan dun sa want. Yung want, kasi minsan meron kang gustong-gusto kahit pupunta ka lang sa mata. Gusto ko yun Bakit? Kasi alam mo, nakakasaya sa akin yun Without, of course, initially and temporarily, may talaga bibigay na saya sa yun. Pero ang word na gusto kong gamitin dyan, Father Justin and Father Edwin, yung happiness na yun, fleeting. Totoo. Wow. Very, very temporary. Tapos, after nun, ito yung problema niyan. Meron ka na naman hinahanap after, hindi matapos-tapos kasi parang nabili ko na yun, nakuha ko na yun. Bakit may gusto na naman ako? And without you understanding, bakit hindi nagbigay ng saya na inaasam-asam mo? Yun nga yung meron tayong yun nga parang pangpalagian, no? At saka yung pangsamantala lang.
At itong saya nga, parang ganun eh. Nagkaroon pa nga tayo ng parang kasabihan no, na kung saan ka masaya, di ba? Suportahan kita, hanggang ganun. No? Pero yun nga, sabi ko nga, hindi lahat ng nagbibigay saya mabuti. Halimbawa ka ako, masaya ka sa pagkakasino, pero tama ba? Masaya ka sa nightclub kasi may mga chicks doon. Pero mabuti ba? No? So, parang, yun nga, tama, fleeting. No? Babalik ka doon sa dating kanungkutan kasi alam mo na pang panandalian at pansamantala yun. Parang binibigyan ka na ng aliw na doon lang sa panahon na yun. Hindi magtatagal. Kanina may binanggit si Among Justin sa intro, Father Edwin, sabi niya, marketing. Naalala ko tuloy isang produkto na ang tagline niya just do it. Just do it. Diba? Kung feel mo na sasaya ka, sige lang, gawin mo. Pero hindi There's something terribly wrong with it. Gusto ko po yung mga naibahagi ni Attorney Bong at saka ni Among Edwin, no? Yung what makes us happy today can disappear tomorrow. Pagka, yun nga, wala naman masama sa mga bagay na yan, pero kapag ka nagsimula ka ng kontrolin ng mga bagay na yan, abay, doon tayo nagkakaproblema. Doon mas lalong nawawala, naglalaho ang ating mga saya, no? Kaya nga yung unang paalala ng ating Panginoon sa Beatitudes, 'di ba? Yung blessed are the poor in spirit. Para bang mas madalas o mas magaan ang kalooban mo kapag ka alam mong lumilipas ang mga bagay na yan at hindi sana diyan nagmumula at nananatili yung iyong saya. Kaya lang, hindi agad-agad yun, Father Justin, no? Parang, kasi ang initial reaction mo is, yun nga, sinasabi ko kanina, I want that because that will give me a sense of happiness. Well, gusto ko yung, I use that word, sense of happiness, because it's not really even happiness. It's just a sense na, sumaya ako Pero hindi kasi agad-agad na sana nga hinahangad mo yung malalim. Unfortunately, it's not always like that. Tsaka si Mateo talagang kaiba kay Lucas, di ba? Kasi yung tumigil na sa blessed are the poor. Pero dito, dinuto niya in spirit. No? At sabi ko nga, siguro talaga namang hindi tungkol sa bank statement yun. It is an attitude of the heart. No? Paano mo ba kinikilala itong nagpapasaya sa'yo, no? Yung kalagayan ng puso mo. Kasi kahit wala kang ipon, pero may iPhone ka. No? Parang, kumbaga, kahit na ikaw ay naghihirap, pwede pa rin nandun yun Yung saya na yun at yung pakiramdam na swerte pa rin ako o pinagpala pa rin ako. Kahit na wala itong mga panlabas na ito. Ano? Minsan yung pong mahirap dito, yung delikado. Kasi nung bata po ako, Among Edwin and Attorney Bong, lagi akong sumasama sa nanay ko mamalengke no? Sa Angeles Public Market. No? Para bang kapag namamalengke kami, para bang kapag sakto lang yung dala mong pera, mas magaan ang maglakad sa palengke. Pero kapag dagdagan mo yan, naku, para bang baka hindi ka mapakali, baka may mga magnakaw, may kumuha. And I think even sa ating spirituality, no, sa ating pamumuhay, sa ating faith life, kapag kayong mga bagay na lumilipas, ay yun yung para bang pinanghawakan mo na lang sa buhay mo. Hindi ka poor in spirit. Abay, talagang mabigat. At yung lilipas yung mga sayang yan. Parang kabaligtaran yun, no, Father Justin. Parang the more that you have, kahit financially, sinasabi nga ni Father Edwin, parang mas mabigat, parang hindi ka masaya. Akala mo lang initially dahil meron ka. Pero as we all know, ayan, sa mga nakikinig at nanonood, minsan mas problema pa yung marami. Yung those who are wealthy. And that's the irony of it. Pero yung poor in spirit, makikita mo sila, bakit masaya? What do they have that I do not have when I'm well off? More well off than them. Naalala ko yung isang nag-comment doon sa mag-asawa na medyo, siguro naka 25 years na sila sa pag-aasawa. Tapos napansin sila nung isang kapwa nila may asawa. Sabi, ang sweet nyo naman, pag namasyal kayo sa mall, magka-holding hands pa rin kayo. Tapos sabi nung pare, hindi lang yun romantic. Economical yun. Kasi pag hawak ko yung kamay ni Mrs., hindi makakapag-shopping. Hindi makakapag-shopping yun. Salamat sa tip, Father.
hindi magtuturo. Oo nga. So, pero masaya. Hindi dahil sa meron silang naiuwing binili, kundi togetherness. Yun naman yun. Gagawin ko na yun. Sabi ko, ang saya, no? Para bang dito rin, no, yung larawan, doon sa larawan ni Among Edwin kanina, para bang dito natin din nakita kapag hawak-hawak natin ang kamay ng Diyos, para bang sinasabi natin, Ganda. ikaw lang, sapat na. Ayun, Ikaw lang, ganda. magbibigay na ng ligaya sa akin. At itong ligayang ito, hindi siya lilipas. No? Para bang sinasabi niya sa atin sa Blessed are the poor in spirit, true happiness does not begin with what's in your hand, but with whose hand are you in? Wow. Hindi sa dami ng hawak natin, kundi sa lalim ng ating pakikipag-ugnayan at pagtitiwala sa Diyos na laging humahawak sa atin. Amen. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa Fourth Sunday in Ordinary Time na pinamagatang masaya, mabiyaya. At ang ating pong ebanghelyong pinagninilayan ngayon ay ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 5, verses 1 to 12. Kung pong kanina, ang pinagnilayan natin ay ang unang level ng happiness na saya. Ngayon naman, punta na tayo dun sa mas malalim. Ito po yung tuwa, no? Itong tuwa, Attorney Bong, Among Edwin, hindi lang siya basta-basta nanggagaling sa labas. Hindi lang ayon sa kung ano yung nasa sitwasyon mo, kung ano yung anong meron ka. Pero tuwa is deeper than saya, galak na nagmumula sa loob. When you know you did what is right, may direksyon ng buhay, may tinatahak kang landas. Sabi ko nga yung kahit yung rosaryo natin ipinangalan doon eh. Yung joyful mysteries ay mga misteryo sa tuwa, no? At talagang doon sa mga misteryo makikita natin na hindi lang ito galing sa labas kundi sa loob ng mga tao, ng mga biblical personalities na binabanggit doon sa mga misteryo na yon. At itong yung tuwa at galak na pinagsama na natin dito sa pangalawang level, talagang pupwede na bumubukal, no? Sa kalooban. Hindi dahil merong nangyayari sa labas, no? Nabanggit ko kanina na dito siguro ibinatay yung mga ginagamit natin sa breviaryo natin, ano? Sa breviary prayers natin, nandun yung Zechariah's Canticle, yung awit ng papuri ni Zecharias, no? Tapos sa evening prayers naman, nandun yung Mary's Canticle, yung Magnificat ni Maria, at yung Simeon's Canticle sa night prayer natin. Puro ito pagpupuri na nagmumula doon sa kailaliman ng galak na naramdaman itong mga taong ito. Ganda. Sabi, nabanggit ni Father Edwin, Father Justin, na parang dito sa portion na ito, pinagsama yung tuwa at galak. Kanina, off-cam po, tinatanong ko kay Father Justin tsaka kay Father Edwin, is it the same as joy? Kasi I'm looking for something that is deeper than just merely being happy. And sa English, sorry, hindi ako masyado magaling, but parang sabi ko, parang ang deeper level nito is joy. Kasi walang, minsan, talagang galing lang sa loob. Parang Mama Mary binanggit ni Father Edwin. Pinili, hindi siya prepared, pero dahil alam niyang she is pleasing the Lord, anong sinabi niya sa my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Hindi lang ako, pero dahil sinunod ko ang kagustuhan ng Diyos, nandoon yung tuwa na sinasabi ko sa pangloob. Ito rin yung, kanina si Amo niya sabi niya, ito yung Gaudete. Oh, yeah. Ito rin yung Laetare natin sa Advent at saka sa Lenten season. Ano? Ito yung ating ipinoproklama, yung rejoice na yon, yung galing sa kalooban na pagpupuri at pagpapasalamat. Nabanggit po kanina ni Atty. Bong yung may pagsunod, no? Meron kang sinusundan. Kaya nga ito yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa isang Beatitudes na
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, no? Para bang righteous, yung tapat. Meron kang tinutuwid, katuwiran, no? Yung may tinatahak kang direksyon. Naalala ko po yung isang hindi ko makakalimutang karanasan sa isang para bang colloquium namin ni Bishop Robbie. Rector po namin noon, Father Robbie Gaa, no? Ang bishop ng Novaliches. Para bang sinabi niya, third year na kayo ng seminaryo, pero hanggang ngayon, paano nyo masasabi na tinatawag kayo ng Diyos? Ang dami-dami naming mga sinasabi, payapa kami, sabing ganun. Talaga, sabi niya, payapa kayo, ang hirap-hirap ng mga subject ni natin sa theology. Payapa kayo, nagkukod-kod kayo ng inidoro, naglilinis kayo, sabi niya ganun. Pero yung susi pala, yung sagot pala, ay hindi kapayapaan, kundi sa galak. No? Ito yung sinasabi natin na tuwa. Meron kang joy sa iyong kalooban kahit na dumadaan yung mga paghihirap, kahit na dumadaan ka ng pagsubok, hindi na ito nakaayon sa kung ano yung nararanasan mo sa labas, pero may pinanghuhugutan ka, meron kang sinusundan na daan. That's beautiful. Nabanggit mo na rin, Father Justin, kinote mo na yung isang parte ng Beatitudes, yung those who hunger and thirst for righteousness. Sa ibang version, kung di ako nagkakamali, hunger and thirst for holiness yung ibang version. Pero hindi ito madali. At hindi rin automatically nagbibigay ng saya. For example, the world tells us to cut corners. 'Di ba? Gawin hindi yung holy, hindi yung righteous ang gawin mo. Ano naman, pupunta ka rin naman doon, di why don't you cut corners? Di shortcut mo na lang, di may gawin kang iba na hindi sumusunod doon sa dating ano yung moral o ano yung tama, ano yung nasa batas. Pero when you do what is right, when you do what is moral, when you do what is holy, when you do what is legal, there's a certain joy inside you that you feel that you cannot explain if you cut corners. Iba. When you cut corners, parang sandali lang, I'm bothered, but this one, if you do it, dahil alam mong tama and pleasing to the Lord, then it gives you joy. Para bang yung naalala ko po dito, yung bang nagka-cut corners ka, para bang walang direksyon. Para bang yan parang pasuroy-suroy ka na lang, di mo na alam kung saan ka pupunta. Kaya nga, yung galak, mawawala agad. Yes, Abong Edwin. Yung sinasabi ni Atty. Bong, maganda yun. Yung bang ginagawa mo yung tama, kahit walang nakakakita. No? O kaya, yung sabi dito, yung pagiging maawain, no? kahit hindi deserve nung tao, inuunawa at bibigay ka ng awa. No? At ika nga, nagpapasya ka, halimbawa na manahimik na lang para may kapayapaan kaysa magsalita ka para manakit. No? Yung iba yun no? Pagka ikaw sabi nga sa halip na peacemaker ka, peacebreaker ka. Parang gusto mo lang mag-away, gusto mo lang awayin, no? Na ala namang issue, parang gano'n lang, no? Hindi ito magbibigay ng kagalakan, no? Kasi parang, yun nga, sa labas pa rin nakabase yung gusto mo Dapat deserve para patawarin, o dapat makita ako, no? So, hindi daw integrity yun pagka ginagawa mo lang para may makakita Dapat ginagawa mo pa rin kahit na walang nakakakita. Nabanggit mo yung integrity, Father Edwin, and bago ko balik kay Father Justin yung floor. Meron ako nabasa one time, and you were talking about integrity. Sabi niya, did you know that the word integrity comes from the word integer? Meaning buo. Buo sa loob mo. Integral. Integral. Exactly. No. So, yung integrity, buo yung loob mo. Kagaya nito, yung babalikan ko kanina yung those who hunger and thirst for righteousness. Sabi ko, hindi madali. Baka tutuyain ka pa papakabanan lang yan. Papahuli-huli lang yan. Pero ikaw yung, alam mo, this is what the Lord wants of me. And if I do it, that joy will be unequaled. And the tricky thing here, I don't know if you share my observation, Father Edwin and Father Justin, hindi ito theoretical You have to experience it so that you will feel the joy. Hindi mo pwedeng i-sermon lang, patawarin mo, sinasabi nga ni Father Edwin, sasaya ka. Hindi That person has to forgive, has to give mercy, has to be a peacemaker, and para maramdaman niya yung joy, yung galak at tuwa na sinasabi natin. Yung lagi pong nababanggit sa ating pagninilay, yung mahirap, hindi madali. No? Hindi madali ang para bang piliin lagi yung nagbibigay ng saya. Pero kapag ka pinili mo ito,
merong kang pundasyon, merong direksyon, aba, talagang mananatili ang galak na ito. Hindi galing sa labas, kundi galing sa loob. For all of us, we can be tired, struggling, or even suffering in following the Lord, but still have tuwa inside of us because our life has meaning and our journey has a purpose. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa fourth Sunday in Ordinary Time na pinamagatang Masaya, Mabiyaya. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Among Edwin, Attorney Bong, at Father Justin. At kung po kayo'y nagagalak na at nasisihan sa ating mga pagninilay, naanyayahan po namin kayo na ibahagi ninyo ang ating reflection, ang ating post para po mas marami ang maabot ng ating pagninilay. Amen. At pupunta na ho tayo sa ating ikatlong punto, the deepest level of joy, which is biyaya. No? Sabi nga, hindi po ito something that we achieve, but it is something that we receive. Hindi po ito bunga ng pagsisikap lamang natin, kundi tinatanggap natin ito. At dito po sa ikatlong bahagi, Attorney Bong and Among Edwin, yung saya, yung galak, yung tuwa, hindi na lang nananatili sa sarili, kundi ito ay lumalabas na sa pamamagitan natin at nagiging bahagi, nagiging biyaya. Yung favorite na sinasabi mo bago magtapos. Opo. Ito Be yun blessed. No? Ayun. Sige nga, Be ipaliwanag mo blessed sa akin. Huh? and be a blessing. Yun, sarap pakinggan talaga. Itong itong grasya o yung biyaya ay kailangan sa mga panahon dito sa mapapalad pagka sinasabi na kayo'y kinukutya o inuusig, inuunsulto dahil sa inyong mga prinsipyo. No? At pero ang linaw doon sa Beatitudes, yung definer. No? Kasi sabi doon, kung kayo inaalimura, inuusig, dahil sa akin. So kasi po pwede namang inaalimura ka kasi masama ugali mo. Di ba? o kaya dito pwede naman na ikaw ay nagugutom kasi nagre-reduce ka o kaya tamad ka, di ba? Pero hindi pwedeng mapalad 'yon, ano? Hindi ito 'yon, ano? Dapat malinaw sa iyo dahil, no? Sa akin, ano? At kapag karamdam mo na 'yon, yun ang hihingi ng biyaya, no? Na Lord, mukhang gusto kong nasa tama ako, kaya lang pinagkakaisahan ako. No? Na ako lang yung maagang pumapasok, lahat sila late. So ako yung napupunteriya na ba't magpahuli na raw ako. Di ba ganun? May mga ganun tayo na yung gumagawa ng tama ay siyang napapagkaisahan. Ano? At doon, kailangan talaga itong grasya, yung biyaya na iyon. Ano? At palagay ko ibibigay yun, no? Sa taong ito na nais maging banal dahil nasa katwiran siya. Yung sinasabi ni Father Edwin, nakikita akong dalawang punto ng biyaya, Father Edwin, Father Justin. Yung kanina pinag-uusapan natin, ang hirap, hindi madali. Pero may reward din na grasya. Yung una na nakikita kong grasya is the grace to be given, yun. Grace that God gives for you to be able to do even if it is difficult. Grasya na agad yun eh. Grasya na agad. On our own, ay sasabit tayo, papalpak tayo. Mahirap eh. Mahirap to go against the flow. Yung sinasabi ni Father Ed, bawa, hindi naman sinecheck yung attendance natin. Ba't ka papasok ng maaga? But you know, deep in your heart, that is what is correct, what's right, what is pleasing to the Lord. At hindi madaling gawin, kasi mas madaling, may sa Kapampangan, Father Edwin, sorry, hindi po Kapampangan si Father Edwin. One time, meron akong kausap na, pagpaumanhin ninyo, napasok sa gobyerno. At ito yung sinabi niya sa akin, sabi niya, stong malyaring, kami ulingan, stong minta ka keng kitchen,
kusina. Parang sinasabi niya, pag hindi pwedeng hindi ka malalagyan ng uling kapag nagpunta ka ng kusina in Kapampangan yun. Then yung translation niya. Para sinasabi niya, you just go with the flow. Pero hindi eh. Dalawang levels ng grace ang nakikita ko dito. Grace to be able to do what pleases God and not what pleases man. And the grace to receive the reward for doing what is pleasing to God. Yes, yes. Dito po, na-remind ako dun sa isang, I think, reflection ko rin about sa biyaya, about sa blessing, no? Para maging kang mapalad, kailangan mo maging malapad. Oh, gusto ko yun. Talaga ba? Malapad sa, ibig sabihin, nakabukas ka, no? Yung alam mo na, kahit na magbibigay ka, pero nakabukas din yung kamay mo para tanggapin yung biyaya na hindi mo inaasahan or minsan, higit pa sa inaasahan mo. Yun yung ibig sabihin ng bukas palad, di ba? Pagkatikom kasi, ala kang maibibigay, ala kang tatanggapin. No? Pero babalikan ko yung paanyaya na yun ang dahil sa akin. Kasi nakausap ko at nakikita natin sa Facebook ngayon yung laban ng mga taga Nueva Vizcaya. No? Yes. Opo, Sa opo, Mina. opo, Kasi opo, napakalaki at napaka-maimpluwensya, mayaman. 300 na pulis yung pinadala doon para baklasin yung barikada. At ang kanilang ang battle cry, ipamana, huwag ipamina. Yung bundok no, ng Nueva Vizcaya. No? At palagi ko yung mga taong nagpupunta roon, gugutom, nahihirapan, para sa barikada at natatakot din. No? Talagang may grasya. No? At sa palagi ko yung sa kanilang paninindigan na iyon, panalangin nating lahat na sana nga ay ibigay sa kanila yung biyaya na ito. No? Silang mga mapapalad na tumatayo para sa katuwiran. No? Nais kong anyayahan yung mga nanonood na ipagdasal ang mga taga Nueva Vizcaya. Yun yung in my name. No? Naninindigan ka in Jesus' name. Meron kang sinusundan, meron kang pundasyon. No? At itong pundasyon na ito ay is the source of blessing Himself, ang ating Panginoon. No? Sabi po sa ating Ebanghelyo, blessed are the merciful, the pure of heart, and the peacemakers. Ganito po ang mensahe ng mga Beatitudes. Oo, may sakit, may sugat, may hirap, na pwedeng manatili, pero hindi na yun ang naglalarawan sa atin. Hindi na ang sugat, kundi na ang biyaya. Hindi na ang sakit, kundi na ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa fourth Sunday in Ordinary Time sa ating episode na pinamagatang Masaya, Mabiyaya. At dito po sa segment natin na ito, ating pong babasahin ang inyong mga comments, ang inyong mga greetings sa ating pong mga social media accounts at babatiin din po natin ang ating mga kaparian at ang ating mga Men of Light community na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at iba't ibang okasyon sa kanilang buhay. To be followed by a short summary and a simple assignment. At syempre, tatapusin po natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. At para po basahin itong mga comments sa ating pong mga social media accounts with the greetings, ating pong pakinggan si Atty. Bong. Sabihin ko sana, Father Justin, dapat sa yung Facebook kasi ako'y millennial. Pero, sige po, pagpaumanin po ninyo yung senior citizen, magbabasa ng Facebook at ng YouTube messages. Firstly, kay Brother Edgar Yap. Ito po walang sawa. He aptly summarizes every episode of Men of Light. At yung last natin, yung third Sunday in Ordinary Time, 2 nets, 1 call, siya rin po ang nag-summarize. Maraming salamat, Brother Edgar Yap. He ended the summary with a prayer. Sabi niya, we pray for God's sufficient grace to guide us to do His will. Amen to that. Binabati rin namin yung those who regularly comment on our daily Men of Light reflections. Ang tawag po namin ay Daylight. Na inaanyahan po namin, basahin ninyo, wag lang po kayong, hindi lang po yung Sunday na episodes namin ganito ni Father Edwin at ni Father Justin. May daily Men of Light reflections din po tayo. At pinapasalamatan natin si Sis Lota David, Sis Irene Malonzo, Sis Zenny Alberto, Sis Dora Lopez, and Sis Leticia Balitaan. Salamat po sa inyong lahat.
You enrich our daylight reflections more than you know. Tapos si Sis Elizabeth Coraming, tuwang-tuwa siya sa prayer ni Judge Jovay nung sa episode ng Two Nets, One Call. Nagpapasalamat siya at nagpupuri sa Diyos para sa lahat ng bumubuo ng Men of Light. Now, sa YouTube naman natin, meron po isang babasahin lang ako dito, comment from Roberto Cabenta. Sabi niya, ako'y isang laiko or lay minister, naghahatid ng katawan ni Kristo sa mga may sakit tuwing linggo. Mga 10 katao and almost all of them are paralyzed and old. I try my best to explain and share the gospel bago isubo ang katawan ni Kristo. Thank you, Men of Light. Nandyan kayo at malinaw pa sa sikat ng araw ang pagpapaliwanag ninyo. Father Deo, Father Justin, Father Edwin, Cardinal Ambo, and all the members of Men of Light, mabuhay kayo and God bless. Thank you po. Si Bernadette Paglikawan, sa YouTube din may comment siya, sabi niya, she's watching from Ambil, Look, Occidental, Mindoro. Ang layo natin. Thank you po palagi for always inspiring us and giving meaningful insights, prayers na full of wisdom. Ito yung kanyang specific prayer. I pray po na maging attorney din ni Lord ang aking anak. Sabihin ko sana, I claim that in faith as the lawyer of the Lord. Amen. At sa Men of Light greetings po natin, kanina po may namita ko isang retiradong pare galing Bulacan. At tuwang-tuwa siya dahil nanonood siya ng Men of Light. Ito po si Monsignor Luciano Lon Balagtas, a retired priest from Bulacan at secretary po siya ng Kapatiran ng Kapariang Retirado at Inaktibo. At ang chairman nila ay si Monsignor Epitacio Castro. Gayon din po binabati namin si Bishop Deo Iñiguez, ang Bishop Emeritus ng Caloocan. Nakasama rin nila sa group ng retired priest dahil siya ay former auxiliary bishop ng Malolos. So lahat po ng ang miyembro ng kapatiran ng Kapariang Retirado at Inaktibo sa Bulacan, God bless you po. Maraming salamat. Sa mga birthday celebrators natin from February 1 to February 7, sa Pampanga Clergy, Father Oliver Yalong on Feb 1, Reverend John Paul Toting on Feb 4, Father J. Car Silva on Feb 5, Father Romer Tubu on Feb 6, and Feb 7, katrabaho ko to sa Archdiocese, si Father Rafison Mutok. Happy birthday po sa inyong lahat. Tapos, isa na lang, sa mga ating lay volunteers, ang tatay po ni Judge Jovay, si Tatang Mon Rosario, will be celebrating his birthday on February 2. God grant you length of days, Tatang Mon. Yun lang po. Maraming salamat po, Attorney Bong, no? At maraming salamat din dun sa last episode na yung hinost, no? Napakaganda. 2 Nets, 1 Call. At para po sa ating short summary and an assignment para po sa ating pagninilay ngayon, the world trains us to choose what is useful, comfortable, and enjoyable. Pero sa ating pong ebanghelyo ngayon, Jesus gently invites us to choose what is meaningful and life-giving. The Beatitudes reminds us that our hearts were made not just for satisfaction, but for transcendence. Lumalagpas sa sarili, for a joy that no loss can steal and no suffering can cancel. Kaya nga today we are reminded na kapag isinabuhay mo ang mga Beatitudes, doon mo makikita ang tunay na kagalakan na hinahanap mo at siguradong mananatili ito sa iyo. At para po sa ating simple assignment, yung pong paanyaya ni Attorney Bong lagi, no? Na kanyang nabanggit kanina, maging biyaya ka sa iba, lalong-lalo na sa linggong ito, no? At magagawa mo lamang ito if you concretize the Beatitudes, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay. Give, forgive, and let go. So this week, don't chase happiness, rather, live out the Beatitudes para ang buhay ay hindi lang maging masaya, kundi maging mabiyaya. Amen. Yan. At para po sa ating panalangin, atin po tayong pamumunuan ni Among Edwin. Muli po nating ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapus kapalaran, humanap ng iba. Panginoon, tapat naming inaamin, mailap sa amin ang galak na nagtatagal. Hinahangad sana namin ito araw-araw. Nararanasan namin ito minsan, ngunit panandalian lamang. Parang dumaraan lang, hindi nananatili. Mabilis kaming bumabalik sa bigat ng buhay, sa pagod ng katawan, sa sakit ng kalooban, sa mga alalahaning paulit-ulit, at sa mga hilahil na unti-unting kumikitil ng aming saya. Marami ang nag-aalok ng ligaya, tawa, aliw, ingay, pansamantalang saya. Ngunit kapag natapos na ang palabas, ramdam pa rin na naiiwan sa amin ang aming mga katanungan at kalungkutan. Panginoon, itinuro mo sa amin na ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa pag-angkin, kundi sa pakikipag-ugnay. Hindi sa kung ano ang mayroon kami, kundi sa kung sino ang kasama namin. Inaanyahan mo kaming lumapit, manatili at maging totoo, sapagkat kailanman hindi nagdudulot ng galak ang magpanggap. Ang kagalakan ay namumukadkad kapag namuhay kami sa katotohanan ng kung sino kami sa harap mo. Turuan mo kaming huwag hanapin ang galak na hiwalay sa iyo. Huwag sana naming ipagpalit ka sa mga panandaliang saya na mabilis ding nawawala. Dahil kahit may hirap, kahit may sakit, kahit may luha, kapag malapit kami sa iyo, may kapayapaan. At kapag may kapayapaan, may galak. Hindi ko laging nakikita ang iyong pagpapala, Panginoon. Minsan sinasabi kong, kamalas ko naman. Parang awit na leron-leron sinta ang buhay. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapus kapalaran, humanap ng iba. Ayusin mo ang aking puso upang makita kita sa gitna ng kakulangan at makilala ang biyaya mo kahit sa mga anyong hindi ko inaasahan. Kaisa ng panalangin ni San Francisco ng Assisi, ibigay mo sa akin ng kapayapaan na hindi nakaangkla sa ginhawa ng buhay, kundi sa katiyakang kasama ka sa paglalakbay. Ang kapayapaang nananatili kahit hindi nagbabago o umuunlad ang kalagayan. Turuan mo akong umunawa kahit hindi ako nauunawaan. Umaliw kahit ako man ay nangangailangan ng aliw. Magmahal kahit walang kapalit. Gawin mo akong daluyan ng iyong biyaya. Hindi dahil ganap na ako, kundi dahil ikaw ay sapat at sobra pa para sa aming lahat. Ikaw ang aming pampalagiang kagalakan. Sa paglapit at pananatili sa iyo, ang tunay na kagalakan na walang iba kundi ikaw. Ang aming miti at hanap ay tiyak na masusumpungan. Niaalin namin ito sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tunay nga pong isang nakakagalak na panalangin. Thank you po, Among Salamat Edwin. po. No? Salamat po. Nakaka-refresh, no? Yeah. Kapag nananalangin si Among Edwin. Kailangan po magpaturo kung paano From the heart talaga, no? Yung mula sa kagalakan, kaya naging biyaya lalo Amen. yung panalangin. At maraming salamat din po sa pagiging biyaya ninyo sa amin ngayon, sa inyong pagtutok at pagsama sa aming pagninilay dito sa Men of Light para sa Fourth Sunday in Ordinary Time na pinamagatang masaya at mabiyaya. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode. At ito po si Father Justin Gatos ng Social Action Center of Pampanga. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Bong Roque po, because of God, we are already graced. We are blessed. Be a blessing. At ito po si Father Edwin, bumabati sa lahat, lalo na sa mga taga Nueva Vizcaya. Nawa nga po, kayo ay maipamana at wag ipamina. Salamat po.